Ang ating pong unang pag-aaralan ay patungkol po sa Bible study. Ito po ay naiwanan na, kaya kailangan nating balik-aralin para maalala po natin ang mga bagay na napag-aralan na po natin. Ano po, kasi matagal na ito mga 3 linggo na yata na hindi po natin natunghayan. Pagkaalala ko rito, natapos po tayo sa 18 talata, ano po. So doon po tayo magsimula. Pero mag-review po tayo ng mga bagay na pinag-aralan po natin. So mag-aaral po tayo sa ating Bible study. Dito po sa bahagi ito ng Korinto, ito po ay may kaugnayan sa maling kaisipan na mga kapatid, hinggil po sa mga mangangaral. Kung ating pong balikan sa unang kabanata, o first chapter po ng aklat na ito, sila po ay nagkakaroon po ng pagkabahagi na may kaugnayan po sa mga mangangaral. Dito sa 12 kabanata o talata. Ang ibig ko sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. So nag-iisa natin, meron silang party loyalty sa mga mangangaral. So ito po ay inayos ni Apostol Pablo dito sa 2 kabanata. In other words, nagbigay po siya ng sa 2 kabanata, nagbigay siya ng pagtuturo na nararapat lang tayong sumunod sa karunungan ng ating Panginoon, di sa ating sariling mga karunungan. At yun sa 2 kabanata, ipinaliwanag niya sa mga taga-Korinto kung ano ay mga mangangaral kanya. At ang problema sa mga taga-Korinto, at ito, di lamang po ito ang pagkakataon na makikita natin na mayroon silang problema. Kahit pagdating na sa 12 kabanata na aklat na ito, meron din po silang higitan sa mga kaloob ng Espiritu Santo. So meron silang ganong klaseng espiritu na mga kapatid sa Korinto na inaayos niya Apostle Paul. Dito sa 3 kabanata, sinasabi niya, merong kahirapan para sa kanya na turuan sila. Dahil sa katagalan ng kanilang pagiging Kristiyano, hindi pa rin sila nagiging mature sa kanilang pagkaunawa. Dito po sa 2 talata, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa nyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa nyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman? At kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. At binanggit po niya yung problema nila sa 4. Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba ako kay Apollos, hindi ba kayo mga tao kanya? At ipinagpatuloy po niya kung sino yung mga mangangaral. Dito po sa 5. Ano nga si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon sa tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ibig sabihin, itong mga mangangaral na ito, si Pablo, sila lingkod lamang ng Diyos. Yun ang kailang gawain. Sila lingkod ng Diyos. Sila ginagamit ng Diyos para maipangaral ng Ebanghelyo. Ang gando lang sila. At ang mga mangangaral, iba-iba po ang kailang kakayahan. Sabi nga po rito ni Pablo, ayon sa tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Si Pablo po ay magaling magsimula. Ako nagtanim kanya, si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ay ang nagpapalago. So in other words, sinasabi dito ni Apostle Pablo, hindi kayo nararapat kanya magkaroon ng problema sa bagay na ito. Kung nalalaman lang ninyo ang talagang tunay na kahalagahan ng mga mangangaral kanya. Sila lingkod lamang ng Diyos. In other words, hindi sila yung number 1. Kahit ano pang gawain ng mga mangangaral, kung si Pablo ay nagtanim, si Apollos nagdilig, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng karagdagan kanya sa pamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Ay meron pong babala po rito, ano po, sa verse 17.
In other words, ang templo ng Diyos o ang iglesia ng Diyos, ito ay ginawa ng Diyos. In other words, ang makikita natin, si Kristo na ating Panginoon ay namatay para bilhin niya iglesia. So, yun ang extent na sakripisyo ng Diyos para magkaroon ng iglesia at maligtas yung mga tao kanya. Kaya dito sa verse 17, kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos. Maraming paraan na tayo po ay magigiba natin ang templo ng Diyos. Sa pamagitan ng pagtuturo ng maling aral o sa pamagitan ng pagsisimula ng kaguluhan sa mga kapatid. Katulad po rito sa pagkakataon na ito, nagkakaroon sila ng party spirit regarding sa mga mangaral kanya. Pagka pinagpipilitan niya, sabi ng Apostle Paul, kayo ay ginigiba ninyo ang templo ng Diyos. Kanya. So mag-ingat tayo, sabi niya. Kung sino man ay magtatagkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibayin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya papayagan na sino man ay maging dahilan para masiya ang gawain niya kanya. Kung kayo nagsisimulang gumiba sa templo ng Diyos, gigibayin ka rin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ano may ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng banal, tayo po hiniwalay ng Diyos mula sa pagkakasala para tayo maglingkod sa Diyos. Yun po makikita na sa Old Testament. Yung mga bagay sa templo na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos ay tinatawag na banal. Pero mga bagay yun. So ito yung mga bagay hiniwalay para gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Tayo mga Kristiyano, tayo hiniwala ng Diyos, so tayo patawarin sa ating mga pagkakasala, upang tayo maglingkod sa Diyos. At ang templong ito kanya ay kayo kanya. So tayo ang templo ng Diyos. Hindi itong gusaling ito, kundi tayo mismo kanya. Pagka nagkakatipon tayo ang templo ng Diyos. Kaya nararapat ang basa sa atin, nalalaman natin kung anong dapat natin gawin. Walang personal na interes sa loob ng iglesia ng Panginoon. Hindi natin pinipilit ang ating interes. Ang ating ginagawa rito ay interes ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa. So yun po makikita natin kabuuan ng walang pinag-aralan po natin. So pupunta tayo sa verse 18. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age. Ang sinasabi nito, huwag natin dayan ng ating sarili. Kung tayo po ay marunong sa panahon na ito. Ang sinasabi nito, tayo marunong sa karunungan ng tao. Hindi sa, yung karunungan, nag-aaral tayo sa eskwelahan, may mga karunungan na ating natutunan, hindi masama yun. Hindi lahat na natututunan natin sa paaralan ay masama. Pero ito sinasabi ito ni Apostle Paul, ito yung karunungan na galing sa tao kanya, na taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito po ay bumabalik pa sa unang kabanata. Sabi niya, ang karunungan ng tao ay kahangalan sa Diyos. Kanya. So, ang sabihin, kung ang ating kaisipan ay kaisipan ng tao at hindi kaisipan ni Kristo. Kanya. Doon sa ikalawang kabanata, sa ikalabing-anim na talata, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y tulungan niya. Hindi natin pwedeng gawin yun. Dahil hindi natin alam ang kaisipan ng Panginoon para tulungan siya kanya. Pero sabi ni Apostle Paul, subalit nasa akin ang pag-iisip ni Kristo. Ano yun? Ipinayag na sa mga apostol ang karunungan ng Diyos sa kanya. Ang kalooban ng ating Panginoon. Yun ang dapat natin taglayin. Pero sinasabi nito sa ikalabing-walo, hindi yun. Ito yung kaisipan ng tao. Taliwas sa kaisipan ng Diyos. Kung katulad ng mga Hudyo, sila po ay naging katitisuran ng ating Panginoon dahil di nila matanggap na yung sinasabing hari nila ay napako sa krus. Malatay makikita hari na ipinapako sa krus kanila. At sa mga hintil, ito isang bagay na hindi nila may paliwanag kung bakit ang tao kailangan mamatay sa krus para maligtas yung mga tao. Hindi nila maintindihan yun. Yun ay kahangalan sa Diyos. Yung kahangalan na sinasabi ng mga tao ay ang karunungan ng Diyos. Kanya. Paano tayo magiging marunong sa karunungan ng ating Panginoon? Kailangan tayo maging hangal
sa karunungan ng sanglibutan. Ganyan. Basahin po na sa Tagalog. Huwag dayain ang sino man ng kanyang sarili sa paanong paraan. Hindi natin pwedeng taglayin ang karunungan ng sanglibutan at tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi po yan Diyos. Sinasabi ni Pablo, kung sino man sa iyo ay nag-aakalang siya ay marunong, sa kapanahon ng ito kanya, ito ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. Magpakahangal pag kung saan sa karunungan ng sanglibutan. Kaya paano ka magiging marunong? Sa karunungan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So yung sinasabi nila, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay Kristo, yun ay karunungan ng sanglibutan. Hindi ng karunungan ng Diyos. Kanya. Mali yung kaisipan na yun. Kanya. Itong karunungan na dapat yung taglayin. So sabi rito, for the wisdom of this world is foolishness with God. Din siyempre, ang karunungan ng mga taong nag-iisip na sila'y marunong, siya'y kahangalan sa Diyos. Sipin po natin ang iniisip na karunungan ng tao. Sa kasalukuyang panahon, ang tao po ay nag-aaksaya ng panahon, ng pera, para hanapin nila ang isang sibilisasyon na iba sa atin. Hindi nila makikita yun. Dahil ang tanging lugar na nilang ng Diyos na mayroong karunungan ay ang lupa. Yung ibang mga planeta, walang mga tao doon. Yun yung kahangalan sa Diyos. Bakit kayo nagsasayang ng pera nyo? Wala mo kayo makikita. Kung babasahin natin ng Biblia, ang sentro ng paglalang ng Diyos yung tao. Dito lang natin matatagpuan sa lupa. Kaya yun yung kahangalan sa Diyos. For it is written, it catches the wise in their own craftiness. Ibig sabihin, makikita natin sa pag-aaral po natin, yung mga nag-ibang marunong, sila nagiging mangmang. Yung problema lang tao. Yung mga halimbawa, yung mga denominasyon, kung tutuusin, ang tingin nila sa atin ay mababa. Parang, ano may mga Church of Christ yan, mahina yung mga yan. Ang tingin nila sila ay marunong. Dahil karamihan siya nag-aaral doon sa kailang paniniwala. Maraming mga aral ng denominasyon, sila ay mga doktor, sa theology, etc., etc. Pero yung walang kwenta yung kanya. Dahil yung kailang karunungan, yan din na magiging dahilan na kailang kapahamakan. Kaya yung karunungan na sinasabi nila, na itinuturo nila kanya, ito yung magiging kapahamakan sa kanila. Yung karunungan ng sanglibutan, kahangalan sa Diyos, dahil walang kwenta yun. Yung karunungan ng Diyos ay nagliligtas sa mga tao. At ito nagpapabago sa kanila upang sila maging mabuti. Hindi magagawa ng karunungan ng sanglibutan. Wala nga silang parang para ligtas silang sarili nila at hindi rin nila alam kung ano talaga yung mabuti. Mamaya makikita po na sa ating mensahe. Dito po sa verse 19. Nakikita sa taas. Ito pa'y galing sa Job chapter 5 verse 13. Yung mga bagay na tinuturing na karunungan ng tao, ito rin ang magdadala sa kanyang kapahamakan. Kapag tayo po'y lumalayo sa ipinahayag ng Diyos sa kanyang Biblia, ang ating kalagayan na nagiging mas masama. Dito sa Romans chapter 1, 24 to verse 32, makikita natin, yung mga Gentiles, iniwan nila ang paniniwala sa tunay na Diyos. Pinalitan nila ng mga bagay na nilalang lamang ng Diyos. So, anong nangyari sa kanila? Iniwan nila yung karunungan ng Diyos. Sila'y sumunod sa kailang sariling karunungan. So, 24 to 32, ito yung mababasa natin. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kailang mga puso, ay nayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ng kailang mga katawan sa kanilang sarili. Ang Diyos po hindi namimilit sa sino mang tao. Pag pinili mo ang isang bagay na gusto mo, pababayaan ka ng Diyos. Kung ayaw mo sumunod sa Kanya, pababayaan ka ng Diyos. Tingnan, pinabayaan sila. Sapagkat pinilitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang, sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakilanman. Amen. Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kailang mga babae likas na pagkikipagtalik sa dilikas. So itong homosexuality, hindi yan kagustuhan ng Diyos.
Hindi likas yan ganyan. Hindi natural yan. Ang natural ng nilalang ng Diyos, lalaki at babae. Pag pinalitan mo yan ganyan, hindi likas yan ganyan, sabi rito ng Apostle Paul. At gayon din naman ang mga lalaki, nang-iwan ng likas na pagkikipagtalik sa mga babae, ay nagalab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan sa kanilang pagkakamali. At palibasa, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Inayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. So ito mangyayari sa atin. Pag umalis tayo sa karunungan ng Diyos at sundin natin sa karunungan, mapapahamak tayo. Ito tulad sinasabi ng Apostle Paul. Pagkatapos, sa verse 29, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasi agad sa matapos yung kabanata. Sabihin, yun ang nangyari sa kanila dahil iniwan nila ang karunungan ng Diyos. Ang kailang kalagayan ay naging mas masahol kanya. Yun ang sinasabi nito ni Apostle Paul. Alam ng Panginoon ang kaisipan na nagsasabi sila ay marunong kanya, na ito'y walang halaga. Hindi ito magliligtas sa kanila. Ito'y magdadala sa kanila sa kapahamangan, ganyan. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, pwede ipagpatuloy yung ganong klaseng kaisipan, ganyan. Dahil sa inyong mga pagtingin sa mga mangaral, yun ay karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Ganyan. Ang karunungan ng Diyos, sila yung mga lingkod lamang. So, sa punto de vista ng mga kapatid, ng mga hindi mangaral, mali kayo lang kaisipan. Pero kung kayo mangaral, dapat tama rin ng iyong kaisipan. Kung ano ka. Hindi ka Panginoon, hindi ka nagligtas sa mga tao yan, ang Panginoon. Ika'y lingkod lamang ng Diyos. Para gamitin sa pangalan ng Ebanghelyo, pag yung mga kaluluwa ng mga tao ay maliligtas. Yun ang sabi ng Panginoon. Sa verse 21, kaya hindi tayo dapat magmalaki sa tao ngayon. Kung tayo po yung nagpupuri, hindi tayo magpupuri sa mga tao ngayon. Ito sinasabi sa verse 21. Kaya huwag magmalaki ang sino man sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo kanya. Sa lahat ng mga bagay na binigay ng Diyos sa mga Kristiyan, para sa atin yung kanya. Pati yung mga mangaral, yun ay binigay para sa inyo kanya. Para sa paglilingkod na kayo magkaroon ng kaligtasan at kayo maging matibay sa inyong pananampalataya. Yun sinasabi ni Apostle Paul sa verse 22. Kahit si Pablo, si Apollos, o si Cephas, o ang sanglibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o mga bagay na sa kasalukuyan, o mga bagay na itarating, lahat ay sa inyo kanya. In other words, itong mga bagay na lahat na ginawa ng Diyos, para sa inyo ang kanya, for your benefit. At sabi po sa 23, at kayo kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ito po ang pagtatapos ng ating pag-aaral. Kaya, hindi tayo pwede magpuri sa tao. Hindi natin pwedeng purihin yung tao. Kaya, ako kay Pablo, ako kay Cephas. Hindi pwede yung kanya. Dahil lingkod lamang sila ng Diyos. Ang dapat nating purihin ay ang Diyos. Hindi yung mga tao kanya. Yun ang ginagawa naman ng Korinto eh. Dahil ang mga mangaral, sila lingkod lamang ng Diyos. Tandaan natin yun. Pagka gusto natin mangaral, tayo naglilingkod. Hindi tayo pinaglilingkuran, tayo naglilingkod. Ganyan. Tayo lingkod ng Diyos para sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na nangangaral ng Ebanghelyo, maaaring maligtas yung mga tao. Ganyan. So, hindi tayo pwedeng magmalaki sa tao. Hindi natin pwedeng itaas ang isang tao lamang. So, pangalawa, hindi natin pwedeng purihin ng tao dahil ang kanyang karunungan ay walang halaga. Ang pwede nating purihin lamang ay ang Diyos. Dahil ang kanyang tunay na karunungan at na nagliligtas sa atin, na doon lang natin makikita ang pagmamalasakit na nagliligtas sa atin ngayon. So, sabi ni Paulo, hindi tayo pwedeng magpupuri sa mga tao. Hindi pwedeng itaas ang tao kapag lingkod lamang ng Diyos. So, sabi nga rito, lahat ng mga bagay na binanggit rito ni Apostle Paul ay para sa ating kapakanan. Yung mga mangaral, hindi sila ginawa ng Diyos upang sila'y lulatihin kanya. Sila'y landyaraan para sa kapakanan ng mga Kristiyano kanya. Ayun lang sila. So, hindi natin sila tinataas o nilalahati. Binigay sila ng Diyos at sa iglesia para sa kapakanan ng mga kapatid kanya. Yun na sinasabi ni Apostle Paul. So, kahit yung sanglibutan kanya,
Ang sanglibutan, hindi natin pag-aari. Pero ito'y ginawa ng Diyos para sa ating ganyan. Yung mga bagay nila lang ng Diyos ay nasa at para sa ating ganyan. Para sa ating kapakanan. Yung sinasabi niya. So, isang Kristiyano, siya lamang ang nakakaintindi kung anong tunay na kahalagahan ng sanglibutan. Yan ang dapat natin tignan. Yung mga tao sa sanglibutan, hindi nila alam yan. Hindi nila alam ang kahalagahan ng mga bagay sa sanglibutan. Kaya nagkakaroon silang over-emphasis sa mga bagay na hindi naman gano'n. For instance, pagka tayo po mayroong pag-aari o mayroong tayong kayamanan, binigay ng Diyos yun. Pero mayroong kahalagahan yun, ganyan. Hindi mo pwedeng itaas yun kaysa sa Diyos. Dahil siya, magkakaroon ka ng pag-aari at kalimutan ng Diyos. Hindi pwede yun. Ginagamit natin yun para sa ating paglilingkod sa Diyos. Aside from the fact na ito'y binigay sa atin para sa ating kasiyahan. Sa 1 Timothy, halimbawa, chapter 6. Ito ang mababasa natin. Ano po? Ito yung warning ni binigay kay Timoteo na sabihin sa mga mayaman. Ganyan. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa sa verse 17. Ang mayayaman sa sanglibutan ito yung mga Kristiyano. Hindi yung mayayaman di Kristiyano. Wala tayong magagawa sa mga tao yun. Ay huwag magmataas. Huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Anong pagtingin ng Kristiyano sa kayamanan? Hindi ito tiyak. Dahil ito'y pwede mawala sa isang iglap. Ganyan. Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. O, totoo po yan, ang ating pagsusumikap at tayo nagkakaroon ng pag-aaral. Ito para sa ating kasiyahan. Hindi masama yun. Dapat silang gawan ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, bukas ang palad, at hanggang mamahagi. Ganyan. Sa gayon, magtitipon sila para sa kailang sarili ng isang mabuting saligan para sa inaharap, upang sila makapaghawa sa tunay na buhay. So, ano kahalagahan ng kayamanan? Hindi lang po para sa ating kasiyahan, pero ito rin yung paraan, kanya para tayo humakot sa buhay na walang hanggan. Ang sanglibutan, hindi nila intindihan yun. Ang sanglibutan ng kayamanan, yan lang lahat sa kanila. Ay, hindi gano'n. Kaya nga, nawawala yung emphasis nila, dahil hindi nila intindihan ang kahulugan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. So, yung tayo mga Kristiyano natin yun. Alam natin itong kahit yung sanglibutan na ito ay binigay para sa ating kapakanan. Ganyan. Kapakanan saan? Kaligtasan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga talatang ito. Kanya. Kahit ang kamatayan ay buhay. Ang buhay natin ay para sa Diyos, para tayo maglikod sa Panginoon. Ganon din ang kamatayan. Ang kamatayan, hindi kalugihan niya dahil hindi tayo pwede mangating sa langit na hindi tayo mamamatay unless otherwise dinatay ng Panginoon na tayo buhay. So kahit yung buhay natin lain para tayo maglingkod sa Panginoon. Ganyan. Dito po sa Pilipos, chapter 1, sinasabi ni Apostle Paul, ang mabuhay ay si Kristo kanya. So ano talaga yung kahulugan ng buhay natin? Maglingkod sa Panginoon. Ganyan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Basahin natin. Kung mamatay ka, ganoon din. Kung mabuhay tayo, mamatay tayo kanya, ito'y para sa Diyos. Basahin natin. Sa verse 21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang kanya. So life, kahit ang kamatayan, kahit ang buhay kanya. Ito'y para sa ating kanya. Dito po si Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Anong ibig sabihin nun? Diniscuss niya ni Solomon ang lahat ng mga bagay sa buhay kanya. Kayamanan, kapangyarihan, etc. etc. Sabi niya, walang kabuluhan kanya. Kung titignan lang natin ang mga bagay doon sa kailang sarili kanya, walang kabuluhan. So paano natin sila titignan kanya? Dito sa Ecclesiastes 12:13. Ito wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot sa Diyos. Asundin mo kanya mangutos sapagkat ito kabuong katungkulan ng tao. Ayun ang mahalaga kanya. So ito yung taong nagsasalita na alam niyo sinasabi niya. Dahil siya isang hari at pangapangyarihan, siya mayaman, siya maraming pag-aari, etc. 1,000 nga naging asawa niya, di ba? Sabi niya, walang kabuluhan kanya. Ito ang naging kabuluhan, sabi ni Solomon. So ito ang tunay na kahulugan ng buwan, yung binasa natin kanina. Sapagkat sa ganang akin ang apoy si Kristo
at ang mamatay pakinabang. Kung ito ititingnan natin sa punto de vista ng sanglibutan, hindi totoo yan. Pag ikay namatay, yun ay kalugihan. Kaya gano'ng kagastos ang mamamatay, mas magastos pa sa kasamang buhay. Kaya paano sasabihin ng pakinabang? Itong sabi ni Pablo, ngunit kung ako'y mabubuhay siya naman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Bakit? Magpapatuloy siya sa kanyang gawain pangangaral. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama sa Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. So, yung kaya kamatayan, pati yung buhay, para sa pakinabang ng Kristiyano yan. Kung hindi tayo mamamatay, hindi ka mabubuhay. So, yun sinasabi ni Apostle Paul. So, itong mga bagay sa panahon na ito at sa mga bagay na darating, so natin ginagamit yan. Ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon, maranasan natin yung mga bagay na darating, ganyan, na ipinangako sa ating mga Kristiyano. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Minsan na nangyayari, naging sideline ng Diyos, hindi siya main event. Ang Diyos ang main event. Yung lahat ng mga bagay, sideline lang yan. Dahil in the final analysis, pag namatay ka, walang kwenta yung mga yan. Ang mahalaga ay kung naglingkod ka sa Diyos. Diba? So tayo kay Kristo kanya. Tingnan ninyo, tayo kay Kristo. Bakit? Tayo pinili ng ating Panginoon. Tayo pag-aari ng Panginoon. At lahat ng mga bagay ng mga relasyon natin ay para sa ating kabutihan dahil kay Kristo kanya. Tayo po ay para kay Kristo. Dito sa Gawa, chapter 20, verse 28, ang halaga natin ay mahalaga. Ang presyo natin ay buhay ng ating Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Siya kailan inilagay ka ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ganyan din sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ganun din. At sinasabi dito, binili kayo kanya sa halaga. Kanya. Sabihin, galong kahalaga yung ating tayo sa Diyos. O hindi ba ganyan nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo, na tinanggap niyo mula sa Diyos, at kayo hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't lalatiin ninyo sa inyong katawan ang Diyos. Lalatiin natin ang Diyos. Gamitin natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. At sinasabi rito, si Kristo ay sa Diyos. Isipin ninyo itong bagay na ito. Si Kristo na ating Panginoon at ang Ama, sila'y pantay. Sa kahulugan na sila'y parehong Diyos. Sila'y nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Hindi mas dakila ang Ama kaysa sa Anak. From the beginning, pantay sila kanya. Pero kahit sa pantay sila, nagpailalim ang Panginoon. Tingnan niyo, ito isang bagay na nagtuturo sa atin. Kung ang Panginoon, para maligtas tayo, siya nagpailalim sa kanyang Ama. So para tayo maligtas, kailangan tayo magpailalim sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Dito sa Filipos chapter 2 verse 6, ito ang ating mababasa. Sila'y pantay. Sabi ng iba, hindi. Sila'y pantay. Hindi niya ginamit ang dahilan yun. Hindi niya sinabi sa kanyang Ama, bakit po ko inuutusan na magkatawang tao, ay pareho lang tayo kanya. Hindi niya ginawa yun. Basahin sa verse 6. Kasi bagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi itunuring na isang bagay na panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yan. Maganda yung salin nito eh. Hindi niya ginawang dahilan, reason, para hindi siya sumunod. Kanya. Siya yung nagpailalim, siya yung sumunod. Kanya. So ito yung tinuturo sa atin ng banal ng sulatan. Kahit po sa 1 Corinthians chapter 15, 37 to 28, dito naintindihan ng mga ibang tao. Sinasabi nila, si Kristo din Diyos, kanya. Hindi totoo yun. Basahin po natin. Sa 27 hanggang 28, basahin natin. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa lalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi, lahat ng mga bagay ay pinasasakop, paliwalag na hindi siya kabilang,
na nagpasakop sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Hindi siya binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na ang lahat ng mga bagay ay nasa Kanyang kapangyarihan, hindi kasama ang Ama doon Kanya. Sa verse 28, verse 29, verse 28, subalit kapag ang lahat ng mga bagay pinasakop na sa Kanya, ang anak ay pasasakop din sa Kanya na nagpasakop ng lahat ng mga bagay upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ganyan. So yun, paano nagpasakop ang anak sa Kanyang mga? So ang Diyos, ang lahat sa lahat. So bakit natin Kanya itataas ang tao? Dapat ang Diyos Kanya. Siyang lahat sa lahat. Kanya. So hindi tayo pwede lumalahati sa mga tao, kundi sa Diyos. Ito yung malungkot na sa kasalukuyan nating panahon, hindi ganyan. Yung mga ibang Kristiyano, tinataas sila yung mga tao, hindi ang Diyos. Sa hanggang to the extent na pinaniniwalaan nila yung mga tao na nagtuturo ng mali kaysa sa Diyos. Kakasala sila, dapat ang Diyos ang nating itaas. Ang paniniwala lang natin ay ang Diyos. Hindi ang tao kanya. So kung may nangangaral at nagtuturo siya na hindi kalooban ng Diyos, huwag natin pakinggan. Pakinggan lang natin kung itinuturo niya yung karunungan ng Diyos. So ito na sabi na ito ni Apostle, unawain ninyo kanya ang mga bagay sa kailang tamang pagkaunawa. Unawain niyo kanya dahil tayo ay mga Kristiyano, kung nasa atin ang karunungan ng Diyos, dapat unawain natin ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Kanya. Hindi sa ating sariling kaisipan. So ito po yung ikatlong kabalata ng sulat ni Pablo sa mga Korinto. Basically, sinosolve lang niya yung maling pagtingin ng mga kapatid sa Korinto regarding sa mga aral kanya. Mali yan ngayon. Ito yung tama. Ang lalatingin natin ay ang ng Diyos. Nagbigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kapakinabangan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Maliban kung meron kayong tanong. Kung wala tayong tanong, ay dito natin tinatapos ang ating pag-aaral. So, ibigay na natin kay Brother Rupert na magpahal sa atin.